Magandang umaga. Magandang umaga, Chow Shanghao at Ho Chaki sa mga tagapakinig natin dito sa DWBL 1242 kHz ang himpilan ng serbisyo publiko. At sa mga sumusubaybay sa ating social media account sa Facebook at sa YouTube channel, ang iyong agaran serbisyo lady, Dr. Hilda Ong ay lubos na nagagalak na muling maging kabahagi ng iyong umaga o anuman oras kayo dyan sa iyong kinaroroonan. Masaya ako makapaghatid muli ng tamang impormasyon, tamang serbisyo at inspirasyon. Salamat sa muling pagiging bahagi ng ating masayang pagsasama dito sa natatanging Talk and Public Service Program na Health and Travel at Serbisyo Publiko na 15 taon na niyong kasama. Ngayon ay March 13, 2024, araw ng Miyerkules. Bahagi ng ginagawang paglilinis ng BIR o ng Bureau of Internal Revenue ang paglulunsad ng digitalization program. Sa ganitong pamamaraan kasi ay naroon ang transparency at kukunti na lamang ang human intervention. Napatunayan na kapag less ang human intervention, less din ang discretion na bahagi rin ng corruption system. Sa tulong ng BIR Electronic Appointment o e-appointment, maaari na niyong makausap ang sino man BIR official na kailangan makausap pero monitored ang pinag-uusapan sa oras at araw na kapwa kayong available. Pinag-usapan din namin yan nung nakaraan. Ito po ay nakasama po natin sina Revenue District Officer RDO Jefferson Taboga at ang cast nila na si Sir Cast Jeffrey Casquejo ng Chief Assessment Division. Siyempre po, dito po sa Revenue District number 34 na pinamumunuan ni Director Renato Molina ng Region 6 Manila. Narito ang naging bahagi ng panayam natin. Ano ba mga iba pang e-services? Okay. Ito yung pinakamaganda sa amin na dine-develop namin na-implement na rin namin. Kasi meron na kami ngayon yung e-appointment. Oh. Yung e-appointment, kung gusto mo pumunta sa aming tanggapan, gamitin nyo lang po yung app na yan sa aming website, mag-log on kayo, kung gusto nyo pumunta sa BIR, anumang oras na gusto ninyo, kumuha kayo yun ng time slot, at kung ano yung transaction na gusto nyo gawin sa amin, kung bigyan na kayo ng time slot, pupunta lang po kayo dito sa aming concierge officer, at kayo po ang unang-unang seservisyohan namin. Hindi na po kayo kailangan pumila na napakaraming tao. Kung marami man tao dito, diretso lang po kayo sa aming concierge officer at yung transaction nyo ay kaagaran talagang gagawin namin. Hindi na po kayo kailangan tumayo pa sa upuan nyo. Kami na po ang gagawa kung ano yung transaction po ninyo. Yan po yung e-appointment natin. Ano na ngayon yung mga sineservisyo ng e-appointment? Halos lahat na po ng serbisyo sa BIR. Yan na po ang pwede nyong gawin po. Kaya lalo na ito, napaka-advantageous para sa ating mga senior citizens, mga PWD, yung mga gaanong hindi nakakaintindi, at dito na namin talaga lahat na sinasabi kung ano yung mga dapat nilang gawin at gagawin na namin ang serbisyo na dapat nilang. At pag uwi nila, tapos na ang serbisyo na kailangan po nila sa amin. Yan po ang kagandahan ng e-appointment system namin. At alam ko naman, karamihan din ng mga ibang ahensya ng gobyerno ay ginagamit na ito. Gaya sana sa DFA. Yung pagkukuha nyo ng passport, di po ba? Napakatsaga natin na nag-a-apply doon sa computer para mabigyan lang po tayo ng appointment. Ganun po sa amin, napakadali lang po. Paano Sir Jeff, kapag meron na pumunta rito dahil naka-e-appointment, paano naman na hindi alam na walk-in? So, ang uunahin ninyo yung naka-appointment na. Uunahin talaga namin yung mga naka-e-appointment. Kasi may mga oras Kung yan. ikaw nakapila dyan, pasensya po tayo, uunahin po talaga namin. But as much as possible, hindi na naman namin kayo patatayuin kung nakaupo na kayo dyan sa counter. Tatapusin namin kayo. At ang isusunod namin talaga dyan, yung naka-e-appointment na yan. Pero pagdating niya, bibigyan pa rin sila ng number? Hindi na. Kasi nasa, yung pangalan niya ng tao na yun, nasa computer na namin, na darating siya sa oras na ito. And we give the time slot every 30 minutes. Kung ang appointment mo is 8 to 8:30, 8:30 to 9, 9 to 9:30, yan, ganun po ang slotting na po namin.
Kaya napakadali po. So, Bihira lang ang mga kwanto. maghihintay. Talagang lilinya sila sa queuing namin yan. Yung mga walang paano appointment. kung lahat ng oras ay may tao na? Ayan, kaya nga maghahanap kayong slot mo doon eh. Now, supposing lang, lahat ng oras meron na. Oo. Pero kung nakapasok ka at binigyan ka pa rin ng slot mo doon sa computer namin, gagawin namin yan. Gagawin din. Pero kung sakali dumating sila dito, nandito na, at sabi, ay, kasi wala akong ganitong computer, di ako marunong. Pero meron ba tayong e-services dito na gagawa ng kanyang e-appointment for the next day or the following day? Pwede po. Meron po tayong e-lounge na tinatawag dito. Doon sa e-lounge namin, lahat po ng serbisyo, e-services, pwede nyo pong gawin doon. So kung gusto mo, dumating ka dito, at gusto mo makipag-appointment sometime 2 days after, doon po, pwede mo na gawin yung e-appointment mo doon. Ayun. Actually, sa telepono lang, kayang-kaya na yan. Sa Lahat. telepono? Maniwala ka nga, Dr. Hilda. Yung lola ko nga, 86 years old, nagpe-Facebook pa. Oo. Kaya yung mga tao pag minsan tamad lang. Pagdating sa taxes. Pagdating sa taxes lang. Yan po ang naging kapanayan ko po tungkol po sa e-appointment. Let's say kung kayo ay pupunta po sa BIR at meron po kayong katanungan o let's say meron kayong mga dapat let's say kunwari meron kayong pinadala kayo ng letter of authority. Kailan magsasabihin na po ninyo doon sa examiner o supervisor. O kaya naman meron kayong mga kinakailangan na meron niya yung gusto i-inquire sa BIR. Kailangan po talaga mag-e-appointment muna kayo. Kasi kapag pumunta po kayo, yung may mga appointment na naka-e-appointment, yun ang unahin ng BIR. So kapag kaganyan, kung sino hindi dumating doon sa oras na yun, doon kayo papasok. Pero let's say kung lahat ang dumating doon sa oras na nakalagay sa e-appointment schedule nila, siyempre unahin nila. Ngayon, ang magiging suggestion ko sa inyo, since nandyan na rin lang kayo, at pag sinabi naman nila, mapuno talaga ang araw para sa ngayong araw na to. So, doon sa loob ng tanggapan doon sa distrito, meron silang yung tinatawag na e-launch. Yung kanina napanood po ninyo. Yung e-launch na yun, tanungin po ninyo kung sino yung naka-officer of the day, yung naka-duty. Sabi mo, pwede po ba igawan mo ako ng e-appointment para sa susunod na pagbalik ko, sigurado na ako meron na po akong makakausap na officer kasi yung in charge po sa e-appointment, siya na po ang mag-aasikaso kung ano let's say, kung anong kinakailangan po ninyo, anong concern po ninyo, yan po sila na po ang mag-aasikaso. And then, ang pag-uusapan naman po natin na ang BIR ay mas pinadali at mas pinamura sa gastusin ang paglulunsad ng BIR o Bureau of Internal Revenue ng mga e-forms o electronic forms. Ang mga e-forms ay pakete ng 36 na iba't ibang forms ng BIR na kinakailangan sa iba't ibang transaksyon. Kabilang dyan ang withholding tax, documentary stamp tax, percentage tax at marami pang iba. Narito muli ang naging bahagi ng panayam natin kina Revenue District Officer RDO Jefferson Taboga at CAS Joseph Casquejo ng Chief Assessment Section mula sa Revenue District number 34 na pinamumunuan ni Region 6 Manila, Regional Director Renato Molina. Ito na po. Yung kanina may nabanggit ka na meron na lang e-BIR forms. Ibig ba sabihin, kapag pumunta ang taxpayer, wala na sila may hingi na hard copy ng form dito? Opo, nung i-launch po yung e-BIR forms, diniscourage na yung paggamit ng pre-printed na forms natin. So yung lahat ng forms andun na po sa computer, hanapin mo po yung gusto mong forms doon through e-BIR, then ipiprint mo siya. Then, kung wala kang babayaran, i-check mo lang yung submit. So, makakapag-file ka na. Pag may babayaran ka naman, you have to print the returns, then dadalhin mo siya sa bangko. So, sulat kamay lang? Hindi po, computer. Data computer lang? Yes po, yes po. Para malinaw. Pag may mga senior naman po, ina-assist naman po dito sa e-launch. Ano naman itong digitalization roadmap? Okay. Ang digitalization roadmap namin,
Kasi kami ngayon nagkakaroon na ng 2028 aspiration kung tawagin. Oh. That the BIR by 2028 will be highly digitalized na. So ibig sabihin, lahat po ng mga serbisyo ng BIR gusto namin digital na. Halos wala nang pupunta sa opisina ng gobyerno unless otherwise, no? So lahat ng serbisyo, it's already in the tip of your finger. Highly digitalized na talagang BIR. Yun ang aspiration ng BIR. Sana naman matupad namin. Kasi every now and then, we also need enhancement sa mga mga digitalization projects namin. So ngayon, dahil ito this is under yung aming 4 pillars ng aming good governance, no, to render excellent service sa taxpayers natin. Kasi alam mo, Dr. Hilda, yung mga sabihin na natin, yung mga sinaunang panahon, wala tayong marinig dito kundi complaint, ang haba ng pila, ang haba ng hirap magbayad sa bangko, ang hirap magparehistro ng negosyo, ang hirap everything is already ang hirap. Ngayon, pinapadali na po natin with our digitalization project sa BIR. Everything now will be under the tip of your fingers po. Pero pagka sinabi natin na digitalization na lahat, ibig sabihin po ba na hindi na nila kinakailangan mag-print out ng hard copy o lahat paperless na? As much as possible, we are going paperless. Paperless na? Oo. Gaya kanina, nabanggit ni Cas Joseph, sa EONet system namin, hindi nyo na po kailangan magbigay sa amin ng mga hard copies ng mga deed of sale, mga tax declaration. Nasa computer na po lahat yan. All we have to see is the original one. Then win na po yan. So, na-maintain na sa aming system lahat ng mga dokumento na binibigay po ninyo. Hindi ba yan maano yung system ng BIR, masobrahan? Kumbaga, mag-corrupt talaga as in, talagang mapoprotektahan ba talaga ng BIR? Well, there is always a management system para sa aming ISG, yung Internal Security Group namin, na talagang nag-i-increase din naman kami ng mga capacities namin. Yes. As time requires it, talagang palaki ng palaki yan. Palaki ng palaki. Talagang pinag-aaralan lahat ito. At hindi kami papayag na sasabog na lang isang araw na nawala na lahat yung mga dokumento namin. In fact, the BIR has one of the most na protected ang data dito. Kung maalala mo, ang daming mga na-hack ng mga government agencies. BIR cannot be hacked. Sa ngayon. Think so. Diba? ang Philippine Coast Guard namin, ilang beses Ayan, na ayan. diba? Diba? Oo. Yan po ang naging panayan ko po sa RDO 34 at itong napag-usapan, lahat ng forms sa BIR ito ay na-download na. E-forms ng tawag doon. Ibig sabihin, pumasok lang kayo sa website po ng BIR and then kung anong klaseng form na kailangan po ninyo, ida-download po ninyo at the same time, doon na kayo mag-fill up. Hindi na siya handwritten. So, lahat ay digitalized na. So, ginagawa ng BIR na mas maging mabilis at hindi, kumbaga less ang pagpunta po ninyo doon sa BIR. Kasi dati-dati, lagi tayong pupunta sa BIR. Tapos, hingi tayo ng ibang-ibang klaseng form. Minsan naman, kinakapos. O ito, kaya naman, maghahanap ka ng magpapaserox ka. Ngayon, ay lahat ay e-forms. Ibig sabihin, e-forms, iba-ibang 36 klase na forms yan eh. Meron yung withholding tax, meron sa percentage tax, documentary tax. Basta lahat ng klaseng form ng BIR, ito ay lahat ay nada-download. Yun po. So, hindi na nyo kailangan pumunta sa BIR. Kasi pumunta man kayo sa BIR, sasabihin din nila, ito hindi na-download, wala kaming form na may bibigay sa inyo. And then yung kanina, napag-usapan natin, tandaan po ninyo ha, pag kayo pupunta ng BIR, mag-e-appointment muna kayo. Kung walang appointment, kung kayo ay walk-in, may harap pa rin sa inyo. Kaya lang, uunahin syempre ng BIR yung mga naka-appointment, yung mga nagpa-schedule through e-appointment. Tapos, after noon, o kaya naman kapag walang dumating, saka kayo ma-entertain gusto sa oras na hindi sumipot.
Okay, kaya kanina nabanggit ko na kapag hindi ninyo kapag hindi ninyo kabisado kung paano gumamit ng online, na may e-launch doon, and then sabihin po ninyo doon sa examiner o officer of the day, na pwede po ba gawa mo ako ng schedule, ano available na araw ako pwede, and then sa kayo bumalik. Kaya yan po ang naging kapanayan natin, nakasama natin ang Revenue District Officer RDO Jefferson Taboga at as ang cast na si Joseph Casquejo o Chief Assessment Section mula po sa Revenue District number 34 na pinamunuan ni Region 6 Manila, Regional Director Renato Molina. Sa pagbabalik ng health and travel at serbisyo publiko, alamin naman natin kung ano ang mga programa ng Community Empowerment through Science and Technology o CES program. Back to DWBL Studio. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko ang programa.